how to seek God's heart in prayer. So meron po tayong apat na paraan kung paano natin mapapangiti ang ating Panginoon through prayer. Okay? So merong apat. First is praise, pangalawa repent, pangatlo acknowledge, and pang-apat yield. Ngayon ay pag-uusapan natin yung pinakauna. Pero bago po yan, kung kayo po ay bago sa ating channel, ay huwag po kalimutang mag-subscribe, palike na din po at i-hit na din po ang notification bell nang sa ganun ay lagi po tayong updated sa mga bagong videos natin na ina-upload. Okay? Ang mga videos po natin ay regarding po sa ating pagbababuyan, pero ang sinishare po natin ay regarding po sa mga salita ng Panginoon. So ito po yung isa sa mga goal natin, to share God's word through social media platforms. At inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adhikain kong ito na makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon sa through social media platforms nang sa ganun ay mas marami po tayong maabot. Okay? Mas marami po tayong kaluluwa na mailapit po sa ating Panginoon nang sila po ay maligtas. Okay? At tuloy po tayo sa ating sharing at nasa pinakauna po tayo. Ano ba yung pinakauna na dapat nating gawin para po tayo ay makapagbigay ngiti sa ating Panginoon, okay? Sa ating pananalangin. So first is we have to praise. Okay? Basahin po natin ang Nehemiah chapter 1 verse 2. Sabi ni si Hananani, isa sa aking mga kapatid, ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Juda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay na nakatakas sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. Makikita po natin sa talata na to na base sa naging reaksyon ni Nehemiah ay yung kanyang pagtatanong kung kumusta na ang kanyang mga kababayan ay hindi lang basta pangungumusta na gaya ng ginagawa natin. Yung para bang, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Mabuti? Sige, bye-bye. 'Di ba? Hindi po ganun si Nehemiah. Si Nehemiah po ay talagang gustong-gusto niyang malaman kung ano ang kondisyon ng kanyang mga kababayan. Bakit? Kasi ganun din ang pagmamalasakit po ng Panginoon sa bayan ng Israel, sa kanilang mga Hebreo. Kilala po ni Nehemiah ang puso ng Diyos. Kaya lang, hindi talaga maganda yung balita na ang mga natitirang mga kababayan niya sa Jerusalem ay naghihirap at talagang nakakahiya ang kanilang kalagayan dahil ang kanilang pader ay sira. Ang pader po ay simbolo ng katatagan, simbolo ng security, simbolo ng kanilang identity at ng kanilang nasasakupan. Pero dahil sa sira yung buong pader ng kanilang syudad ay kahiya-hiya ito para sa kanila. At hindi lang ito kahiya-hiya para sa kanila, kung hindi, kahiya-hiya din po para sa pangalan ng Diyos. Ang pader po ay ang kanilang pananggalang sana sa mga atake ng kalaban. Pero dahil nga sa sira ang mga pader, ay wala silang kapayapaan at laging nangangamba sa pag-atake ng kanilang mga kaaway. Kaya nga, ganun na lang ang reaksyon ni Nehemiah. Ganun na lang ang pag-iyak niya, kalungkutan at paghihinagpis sa mahabang panahon. Marami sa atin, umiiyak tayo sa iba't ibang mga bagay, iba't ibang mga pangyayari sa buhay natin, di ba? Umiiyak tayo sa kasal, may umiiyak dahil ang mga anak ay umalis na ng bahay, may umiiyak dahil nagkaroon siya ng anak, may umiiyak dahil malungkot ang napapanood na pelikula. Pero ngayon, nakita po natin na may umiiyak pala dahil sa masamang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Mga kapatid, para saan po tayo umiiyak? Meron din po ba tayong pagmamalasakit sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus? Umiyak na ba tayo para sa pagbagsak ng ating kapatid? Mga kapatid, hindi lang po, si Nehemiah, hindi lang po siya umiyak dahil sa siraang pader. Kung hindi, umiyak siya dahil sa ang kanyang mga kababayan ay nasasaktan. Umiyak siya dahil ang bayan ng Diyos ay nahihirapan. Umiyak siya dahil ang pangalan ng Diyos ay nasisira. At dito natin makikita kung gaano kalapit si Nehemiah sa Diyos. Dahil kung ano ang nagbibigay ng kalungkutan sa Diyos, ay yun din ang nagbibigay ng kalungkutan kay Nehemiah. Kaya ngayon mga kapatid, suriin po natin ang ating sarili. Ganon din ba tayo kalapit sa Diyos? Ganon din ba tayo ka-intimate sa Kanya? Na sobrang kilalang kilala natin ang puso ng Diyos at alam natin kung ano kung ang Diyos ay nagdadalamhati sa isang bagay o hindi. At kung ano ang nararamdaman ng Diyos para sa isang bagay, ayun din ba ang nararamdaman natin? Nakakalungkot, di ba? Kasi alam natin sa ating mga sarili na mas nauubos ang ating panahon sa pagtangka nating ayusin ang ating problema kaysa dalhin natin ang mga ito dun sa ating nag-iisang Diyos. Na yung ginagawa natin ang lahat muna sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayahan. Pero nung hindi na natin kaya, hindi na naging effective yung ginawa nating mga solusyon para sa ating problema, ay sakalang po tayo lumalapit sa Panginoon. Si Nehemiah po ay hindi siya ganito. Para sa kanya ay ang una at priority ay yung pananalangin niya. Okay? Ang tugon niya sa bawat pangyayari ay mananalangin muna. Sabi po sa Nehemiah chapter 1 verse 5, aking sinabi, O Panginoon Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Makikita po natin dito ang panalangin na naghahanap sa puso ng Diyos ay number 1, praise.
Alam po ni Nehemiah na ang kalooban ng Diyos ay bigyan siya ng papuri, bigyan ng parangal, at bigyan ng paggalang. Ito po ay madalas na nakakaligtaan natin sa ating panalangin. Tama po ba? Which is, ito po dapat yung foundational na sa ating panalangin ay maipakita po natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ang masabi po natin sa Kanya kung ano yung pagkakilala natin sa Kanya, yung masabi po natin sa Kanya kung ano yung pinanampalatalayanan natin patungkol sa Kanya. At mula dito sa pananalangin natin ay maiaayon natin ang ating panalangin sa puso ng Diyos. 'Di ba? Ang pagkakilala po natin sa Panginoon Diyos ay magbibigay sa atin ng motivation para mahalin siya. Magtiwala po tayo at sundin siya. Okay? Kung ang pagkakilala po natin sa kanyang puso ay isang mahina, konsentidor, masama at may kinikilingang Diyos, ay ganun din po ang magiging action natin. Hindi tayo magtitiwala sa Kanya, hindi tayo susunod, at sisisihin pa natin siya sa lahat ng mga mangyayari sa atin na masama. Pero kung kinikilala po natin ang Diyos bilang mabuting manilikha, makapangyarihan, banal at namumuhi sa kasalanan, ay ganun din po ang ating magiging pagtugon. Magtitiwala po tayo at magpupuri tayo sa Kanya kahit ano pa ang ating pagdaanan. Kaya nga ang pagpupuri ay importante. Ito ang magsiset ng ating pagtugon sa Kanya sa panalangin. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Grabe, di ba? Hindi naman po dyan nauna yung paghingi sa tinuro ng Panginoong Hesus na panalangin. Kung hindi, nauna po dyan yung pagsamba. Ang dahilan po kung bakit nauuna ang papuri, pagsamba at parangal sa Diyos sa tuwing tayo ay nananalangin ay upang maalis ang ating mata sa problema, pangangailangan at maituon po natin yung ating puso sa ating Panginoon at maibukas natin ang ating mata sa kung sino ang Diyos at maituon natin ang ating puso sa pagsunod sa kung ano ang concern niya. Pag inuna po nating kilalanin ang kabutihan, kataasan, kapangyarihan at biyaya ng Panginoon ay magre-resulta po ito ng ating pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, hindi ko po alam yung pinagdadaanan niyo po sa ngayon, pero purihin po natin ang Panginoon dahil binigay niya po sa atin ang pinakadakilang regalo, ang Kanyang sariling mismo. Balang araw po ay magpupuri tayo sa Kanya ng face to face at papatunayan niya po sa atin kung gaano siya katapat na Diyos. Kilala niyo po ba si John Wesley na isang magaling at kilalang theologian at preacher? Siya po ay nag-aral sa Oxford University nung siya ay 21 years old. Siya ay galing po sa isang Christian family. Kaya siya noon ay medyo maangas, di ba? Ang dating, maangas ang dating at medyo suplado. Kaya lang isang gabi ay nagsimula siyang magkaroon ng pagbabago sa kanyang puso. May nakakwentuhan po kasi siya na taong tagadala ng mga bagahe. Natuklasan po niya na napakahirap ng buhay ng taong ito. Siya po ay may isa lamang na coat at hindi po siya makabili ng kama. Pero ang taong ito ay napakamasayahin. Si John Wesley naman ay immature pa noong panahon na yon. Kaya nilalait niya po yung lalaki na to. At pabirong sinabi niya, ano pa ang pinagpapasalamat mo sa Diyos? Di ba? Pero itong pagtatanong niya na to ay may pagtutuya. Di ba? Alam niyo po ba kung anong sabi nung tagabuhat ng bagahe? Pinagpapasalamat ko sa Diyos na binigyan niya ako ng buhay, sabi niya. Binigyan niya ako ng pusong nagmamahal sa Kanya. At higit sa lahat, binigyan niya ako ng pagnanasa na maglingkod sa Kanya. Alam niyo po, sobrang naantig ang damdamin po ni John Wesley. Lumipas ang maraming taon, 1791 na nung siya ay nasa kanyang higaan at mamamatay na sa edad na 88. Napagtanto po ng mga kasama ni John Wesley kung paano niya natutunan ng mas malalim ang pagpupuri sa Diyos sa lahat ng sirkumstansya sa kanyang buhay. Kahit gaano siya kahina noong panahon na yon ay kumanta ng isang hymn si John Wesley. Ang title po noon ay I'll Praise My Maker While I Have Breath. Okay? Sa title pa lang makikita natin na talagang nagpupuri siya sa Panginoon. So try nating i-research ang kanta na to. Okay? Mga kapatid, paano po tayo tumutugon sa mga hindi magandang nangyayari sa ating buhay? Tumutugon po ba tayo ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos dahil alam natin na kahit ano pang mangyari ay hindi tayo iiwan ng Panginoon? Sabi po sa Apokalipsis 4:11, karapat dapat ka, O Panginoon, at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Amen. Darating po ang araw mga kapatid, lahat tayo ay luluhod sa harap ng Panginoon. At kahit ano pang taas ng tingin natin sa ating sarili, ay luluhod at luluhod pa din tayo sa Kanya. Dahil meron tayong nag-iisang Diyos sa langit. At ang Diyos na yon ay punong-puno ng karangalan at punong-puno ng kapurihan. Kaya lang, ang tanong, ay luluhod ba tayo na may pagpupuri sa Kanya o luluhod tayo balang araw na may pagsisisi dahil hindi natin nagawang kilalanin siya at purihin siya dito sa lupa? Kaya ngayon pa lang mga kapatid, purihin at bigyan po natin ng galang ang ating Diyos sa buhay natin. Paano po natin gagawin yon? Meron po tayong 5 T to honor God. Okay? First, we have time. Next, talent, temple, treasure, and ticker. Pag-usapan po natin yan. First, igalang po natin ang ating Diyos sa ating oras. Itanong po natin sa ating sarili kung napaparangalan ba ang Panginoon sa ating time? Saan po nauubos ang
ating oras. Next, igalang po natin ang Panginoon sa ating talento. Ginagamit po ba natin ang ating talent or abilidad para sa Kanya? Next po, igalang natin at parangalan ng Diyos sa ating temple. Ang ibig sabihin po ng temple ay ang ating katawan. Siya ba ay nabibigyan natin ng glory sa ating pangangatawan? Next, igalang po natin ang Panginoon sa ating treasure, sa ating finances. Nauubos po ba natin yung treasure natin sa mga maling pamamaraan, gaya ng sugal, bisyo? Nauubos po ba ito sa mga hindi importanteng bagay? Ginagamit po ba natin ang ating treasure sa pagpaparami pa ng yaman? Lastly po, igalang natin ang Diyos sa ating ticker. Ang ibig sabihin po nito ay ang ating puso. Ang tanong, kapatid, siya ba ang number 1 sa ating puso? O meron pang ibang bagay? Meron pa bang ibang bagay na mas pinapahalagahan natin? Gusto po ng Diyos na siya lamang ang nagmamay-ari ng ating puso. Mga kapatid, gusto po ng Diyos na siya yung Panginoon ng buhay natin. Tuwing umaga po, tanungin natin siya, Lord, ano yung gusto niyo pong gawin ko sa buhay ko para maparangalan po kayo? Every morning, pagising pa lang natin, seek God, 'di ba? Kailangan maging kaugalian natin 'to na mga mananampalataya na dapat inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay. Tinatanong natin siya kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay natin, kung ano yung mga hakbang na gagawin natin sa bawat araw, nang sa ganun ay maidirect tayo. Maiayon natin yung mga gagawin natin dun sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi natin magagawa ito kung hindi tayo mag-aas ng guidance sa Kanya. Okay? Kaya lagi araw-araw, seek God first, okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Naway na-bless po kayo, at kung kayo po ay na-bless, please share this video to your families and friends, at huwag kalimutan po mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Bakanex Mini Farm. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat.